Ombudsman Martirez never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Ito problema dito kay Remulla, no? Yung feeling niya, siya na ang presidente. Alam mo kung bakit? Yung sinasabi niya, secret lang daw yung decision. Ano kailangan ipaalam sa'yo? Kailangan talaga iabisuhan ka sa opisina mo? Sino ka ba? Di ba? Hindi kasi alam mo, hindi pa pwedeng maging secret yan. Any decision of the court, including the ombudsman, meron niyang pinapublicize, pwede mong kunin. Tapos sasabihin ngayon, tinago sa'yo. Sino ka para pagpaalaman? Feeling ka rin presidente, no? Hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi pag yung kaso ay nare-release, napapasok yan sa system eh. So nandun sa system na na-dismiss ko yun. Sana, bago ka nagsalita, bago mo pinutak yung bunganga mo, nag-research ka. Grabe ho talaga namang totoo yung hinala ng ating mga kababayan na pag inilagay si Remulla diyan sa ombudsman ay iisa-isahin na ang mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Grabe ho. Alam mo, matindi talaga para tuloy totoo yung sinabi ni Chis Escudero na pag binanggit mo yung pangalang hindi dapat banggitin ay ikaw ay tatamaan ng sumpa. Gago! Di ba? Siyempre, yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, alam naman po natin na sila po ay talagang mga tapat at nagsasabi ng katotohanan pagdating po sa issue dito sa korupsyon sa ating bayan. At siyempre, ang tinatamaan ho dyan, walang iba kung hindi ho to si Marcos at saka si Romualdez. Kaya tuloy nasisira talaga, sinisiraan ho, di ba? Kung maaalala ninyo. Etong si Chis Escudero, binanggit niya si Martin at saka yan si Zaldico. Ito naman si Villanueva. Simula pa lang yan, noong pa lang ng laptop issue na yan ay nasasangkot si Zaldico ay binanggit na niya yan. Flood control, binanggit na rin niya yan. So talaga nga namang todo-todo na paninira. At syempre, magkakaroon po yan ng mga diversion. At tulad na nga nung diversion na yan, ay kay Senator Bongo, di ba? Kitang-kita natin para talaga mawala na kay Martin Romualdez. Pambira, oo. Mantakin mo sa tindi ng issue na ito, tila nawala na kay Martin Romualdez. Gago! Na alam naman natin siya ang kasama doon sa makapangyarihang masasabi nating small committee na sinasabi ni Tiangco na pinamumunuan din niya ho yan ni walang iba kung hindi yung bata niyang si Zaldico. Tapos diyan nagkakaroon ng hocus pocus, 'di ba? Alam naman natin 'yan at yung budget talaga sabi nga ni Madam VP Sara Duterte, ang budget ay nasa ilalim lamang ng Romualdez Zaldico. So ibig sabihin po talaga nga naman sila lang ang may kagagawa nitong the most ever corrupt budget in the history of in the Philippines. Di ba? So in the history, tama, of the Philippines. Sama, correct. Kasi naman banat ba English na English? Anyway, pag-usapan na natin itong kay Villanueva. Ay nako, ito si alam mo itong si si Remulla, exciting din. Gusto ko magpasalamat sa kanya. Palakpakan natin siya. Oh, bakit ba bumaligtad ka na? Hindi, gusto ko lang pasalamat sa kanya. Kung wala sa kanya, walang topic eh. Kasi siya yung pinakabida-bida. Hindi, ito walang biro Yung mukha ni Remulla, yan ang pinakabida-bidang nakita nating public servant. Bro, sobrang bida-bida niyan. Nung nasa DOJ yan, sobrang bida-bida niyan. Halos nagkasakit na nga dahil sa sobrang bida-bida eh. Di ba? Nag-leave ng ilang buwan yan. Alam mo, nung nag-leave siya na nahimik ang DOJ. Naging professional ang DOJ. Nung nagkasakit siya kasi tumahimik eh. Pero nung pagbalik na naman niya, nag-ingay na naman siya, nababoy na naman ng DOJ. Hindi, alam mo kasi mga kababayan, ang dami ho dyan sa DOJ, mga matitinuho mga tao dyan, mga professional o mga piskal dyan, mga
Mga professional ho yung mga, lalo-lalo na yung mga hindi appointee, yung bagang mga talagang naandyan na, yung career officer na mga naandyan. Uy, binabati ko pala yung mga piskal na naandyan ha, kasi tuwing nagpupunta po tayo dyan, may mga piskal tayo nakikilala at sinasabi nila, nanonood daw sila. Sabi ko, sana naman wala akong nasabing pangit sa inyo. Hindi, totoo naman, mabubuti yung mga tao dyan. Ako marami kong kilala mga piskal na hindi ho in-appoint. Sila ho ay mga magagaling hong mga piskal na very sila objective sa mga desisyon. Kaya lang nahahaluan ng politika pagka pinasukan mo ng politiko na appointment. Tulad nito ni Remulla. Nababoy ang DOJ nung nandyan siya eh. Pero ngayon, professional na uhuli ang mga taga-DOJ. Na ho sila uli? Hindi na ho sila kumikiling at sila ho'y nagtatrabaho na lang. Hindi ko alam Isipin ninyo dati nung nandiyan si Remulla, maya't maya ang gulo ng DOJ. Ngayon, matitino na. Sana yung acting pa ba o sekretary na yung taga-DOJ ngayon? Parang acting pata eh. Wag po niyong gagayan si Remulla. Parang awan nyo na. Kasi ngayon, nabubulabog naman yung ombudsman, nagmumukha na naman silang palengke doon. Dahil sa ginagawa ni mantakin mo saka nakakita, ombudsman, araw-araw may press con. Hindi, di ba? Araw-araw na lang nasa harap siya ng media. Hindi ko maintindihan. Mas marami pa atang oras yung pagharap niya sa media kaysa sa pagtatrabaho niya. Alam na alam mong politiko di ba? Alam na alam mong in the future may pinangangalagaan para kumandidato. Alam mo, Brad, eto masasabi ko sa iyo, hindi na pala sekretary, ombudsman na Remulla, hindi lahat ng bagay nadadaan sa pagpapakyut, pag-iepal. Maaring, sige, sabihin na natin bilang politiko, mataas yung iyong awareness sa tao. That's half of the story, yung awareness mo bilang politiko. Pero the other half of the story, if they will vote you, sa ginagawa mo, kahit 100% yung magiging awareness mo, walang boboto sa'yo. Gago! Kasi sabi mo nga, ang buhay, ang batas, parang ruler yan. You can bend the law, but you will not break it. Ang bihirang buhay ito. Ano ito, iPhone Air? Hindi, totoo. Gago! Sana ko sinabi mo, the law is like an iPhone Air. Panoorin natin itong ngayon daw ay hinaharas daw di umano ni Remulla si Villanueva. Panoorin natin itong balitang ito. Tinawag ni Senador Joel Villanueva na harassment. Ang plano sana ng ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinantabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At Ayun! Epal mo kasi, Remulla. si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List Representative pa, matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, iginagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinikreto umano. I was confronted with a decision
signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam mo, ito ang problema dito kay Remulla, no? Feeling tambaluslos din eh. Feeling Romualdez din. Yung feeling niya, siya na ang presidente. Hindi, alam mo kung bakit. Yung sinasabi niya, secret lang daw yung decision. Ay, naku po. Gusto kitang tuktukan, Remulla. Napakayabang mo. Ano kailangan ipaalam sa'yo? Kailangan talaga iabisuhan ka sa opisina mo? Sino ka ba? Di ba? Hindi kasi alam mo, hindi pa pwedeng maging secret yan. Any decision of the court, including the ombudsman, meron niyang pinapublicize, pwede mong kunin. As a matter of fact, ilang beses sinabi ni Villanueva sa Senate, ako mismo narinig ko, binabalita ko nga dito na na-dismiss na yung kanyang kaso. Ilang beses, ewan ko sa'yo, hindi ka nakikinig. Sang kubeta ka ba nag-ano? At hindi mo napapakinggan yun, tapos sasabihin ngayon, tinago sa'yo. Sino ka para pagpaalaman? Feeling ka rin presidente, no? Feeling ka hari. Hindi porket hindi mo alam, sinikreto sa'yo. Ano to? Hindi, yun kasi yung sinasabi niya. Sinikreto daw. Alam mo, may mga ganyang bagay na hindi mo na ine-epal sa tao. Diba? Hindi mo na pinapublicize sa tao. May mga discarding ganyan. Halimbawa ko, ang dami ko ng kasong na-dismiss. Sabi ko nga sa inyo, ang dami kong kaso, di ba? Narinig nyo ba yung kaso ko kay pangalan nito, yung bida-bidang tumakbong mayor? Yung networker. Nakalimutan ko na yung pangalan nun. Ayun, ano ba yun? Rian Ramos? Ay, hindi. Hindi, yung jowa ni Rian Ramos. Si Versosa! Yun. Halimbawa yun, di ba, na-dismiss. Alam ko, na-dismiss na yun alam mo, hindi ko. Basta sabi ng abogado ko, relax ka na lang dyan, tapos na yan. Okay na yan. Alam ko, na-dismiss na yun. Hindi ko naman pinalandakan pa dito yun. Ang tagal na nun, ha? May isa pa akong na-dismiss. Yung kay Trillanes. Hindi ko rin pinalandakan dito. Isa pa, yung kay Torre. Hindi ko na pinagyayabang. Alam mo, minsan kasi may mga times na just stay humble na hindi mo na kailangan although there are some lawyers that they have to do it because of their profession. They're lawyers. They have to do it. Okay? Ako, bilang yung client na dinimanda, tahimik na lang ako. Kasi siyempre para alam mo yun, para hindi na mayabang ang dating, hindi na magkaroon pa na kung ano-ano, tahimik na lang tayo. So, ganun din yung kay Villanueva. As a matter of fact, hindi nga siya totally na nahimik. Every time na ina-accuse siya, lagi niya sinasabi sa Senate, pagka merong mga plenary doon, merong mga doon, pagdinig na nauungkat yan, lagi niya sinasabi, I have the decision that it was dismissed, blah, blah, blah. And as a matter of fact, I did my research, tinignan ko din kung dismiss na nga ba. At nakita ko, dismiss na ibalita. Hindi ko alam sa tao na ito kung bakit hindi niya alam. Tapos ang sasabihin niya, sinikreto daw sa kanya ng ombudsman. Sino ka? Ha? Sino ka? Sino ka? Na para sabihin pa sa'yo ng ombudsman, oy, Remulla, gusto ko lang paalam sa'yo na na-dismiss na yung kay Villanueva. Anong concern mo dun? I mean, nasa DOJ ka. You're a separate entity, separate department. Bakit magsasabi sa'yo ombudsman na, Secretary Remulla, dismiss na yung kay Villanueva, ha? Alam ba nila na sisiksik mo sarili mo dyan? Alam ba nila na ipagpipilita mo sarili mo dyan sa ombudsman? Tapos sasabihin mo ngayon, sinikreto. Ewan ko din sa'yo, no? Yabang mo rin. Naiinit ulo ko, Alam mo, pag nakikita ko yung pagmumukha nito ni Remulla, ito yung tipo ng gusto mong, ewan ko na nga. Ayun. Did you know about it? Nobody knows about it. We know, ikaw lang walang alam. Ikaw lang. Alam ko na dismiss
As a matter of fact, kung kayo banateros, nadinig nyo na yan dito eh. Kung kayo banateros narinig, ewan ko sa'yo, hindi mo narinig. Manood ka kasi kay Banat Bay. Wag ako kanina nanonood ka sa mga vlogger mong tanga. Yung mga vlogger ninyo natatanga-tanga, walang alam kung hindi sumipsip sa inyo, yes man. Hindi kasi alam mo, pinanood ko talaga. Minsan sinubukan kong panoorin yung mga vlogger nila. Putang ina, sumakit ulo ko sa katangahan eh. Oo, lalo na yung mga kadiri doon. Ang daming kadiri dyan eh. Yung itsura nila hindi mo maintindihan kung saan pinulot eh. Lalo na yung logic nila, basura. Di ba? Pag titignan mo talaga, parang kanto boy na ewan. Parang nawala yung Pagka tinitignan ko yung mga tanso vlogger, yung mga loyalistang vlogger, para talagang mga, ewan ko kung sinto-sinto o galing sa kubet, sa inodoro. Yung bang galing ba sa kanto na dating nag-a-addict sa kanto, tapos tinawag, uy, Elika, bumili ka ng ng cellphone, ito pera, mag-vlog ka, ganun. Parang ganun yung mga addict. Oh, yung mga tambay, hindi ko maintindihan. Ni Remulla, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napapasok yan sa system eh. So nandun sa system na na-dismiss ko yun. Yun na nga kasi, Ombudsman na Samuel Martires, dapat nagpaalam ka daw. Gago! Dapat nagpaalam ka daw kay Remulla. Sinabi mo, ay i-dismiss ko na ha. Magpapaalam lang ako sa'yo. Gago! Kasi ang Pilipinas, parang ang presidente sa atin, ang mga Remulla at ang mga Romualdez. Totoo lang, parang yun. Sila nagdi-decide. Kaya nga nalintikan pati si Torre, di ba? Kasi Remulla lang ang nagdi-decide. At saka mga Romualdez. Wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na dito, sir, sa opisina. Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA. Puro ka kasi kayabangan. Yan ang katotohanan. Ang yabang mo kasi. Nauuna yung pag-iepal mo. Nauuna yung pagpuputak ng bunganga mo bago mo magtingin-tingin ng research. Ano ba naman yun? Eto ha. This is, sorry to say, Remulla, this is house. Ang pwede ko ba sabihin yung salitang stupid? Ayoko sana, wag na natin sabihin. Ayoko na sabihin, hindi ko na sasabihin yun. Pero sana, bago ka nagsalita, bago mo pinutak yung bunganga mo, nag-research ka. Ngayon bawi-bawi ka. Di ba? Hindi ka mo, sana, ewan ko kung etong hindi ko alam kung sinadya niya yan para mag-ingay lang yung pangalan at masiraan lang si Villanueva. Hindi ko lang alam kung yan ang dahilan niya para masiraan lang si Villanueva. Hindi ko talaga alam.
or talagang stupido ka dahil nagsasalita ka nang hindi mo man lang chine-check yung record. Kaya nga, nauna yung salita mo, tapos bigla kang babawi ngayon at sasabihin mo, Hindi, binawi niya yan eh. O baka naman napanood mo ito. Eto, papakinggan ninyo ha.